Good morning po. Ito po yung natapos namin sa may Paragon Village, sa may 13 po, sa Kabuko. So, bali, ano din po ito, Epic Homes na may end lot na may sukat na 54 square meter. So, bali, ang gawa namin dito kay sir ay unang gawa yung likod muna, back extension muna hanggang taas. Din yung pangalawa ito po kasi based on budget lang po sila sir. So, inuna muna yung mga major po. Tapos, saka na po nila inano paganda. So, bali, ang ano po dito nila sir ay dito sa ano nila end lot is service, ano na po nila yan. Service gate, kumbaga dyan sila sa parking, yung kanilang sampayan. Kaya, pinili po talaga nilang open lang yan. So, bali yung sa dulo lang yung sinagad hanggang dulo, yung sa may back extension na part. So, dito, nagpalit din kami dito ng hamba, tsaka main door. So, kung alam nyo naman yung hamba ng Apex, ng sa Apex, tsaka yung main door. So, sila mas ginusto nilang palitan. Then, dito sa may hagdan, gumamit kami dyan ng 60 by 60 na tiles din. Meron din silang hidden door dyan para sa kanilang storage. Yung ilalim ng hagdan, ginawa namin storage. So, dito sa may sa dining area nila, meron silang bar counter. Dito po may picture sila ma'am sa akin na pinagaya yung inspo nila. So, ginaya lang namin. So, meron siyang cabinet. Hindi nga lang siya ganun kakita kasi nga masyadong maliwanag yung ilagay kong pin light. Then ito yung sa back extension, instead na ilipat nila yung dating CR, nilipat lang po nila yung pinto. Kasi gagamitin din nila yung portion na yun doon sa pagbe-bake yata. So, dito yung CR nila nilipat yung pinto, nilipat din po yung position ng plumbing lahat. So, meron akong bukod na video ng sa CR, ilalagay ko na lang ng sa huli. So, ito po yung sa back extension. So, ito, nauna na namin tong ginawa yung kitchen counter, na huli na lang yung cabinet. Sa cabinet po, gumamit kami ng aluminum cabinet. Bali, ito na po yung kanyang back extension. So, nag-usod lang ng konti. Then, ito yung sa may paliko. So, ito na yung kabuuan ng kanyang back extension. Then, dito po sa may ceiling, naglagay po kami ng strip light kahit po hindi kami nakapag-cube light kasi nga mababa naman talaga ang ceiling ng ating sa Apex. Pagdating kasi sa hagdan, magkakatalong mababangga. So, matangkad kasi si sir. So, dito gumamit kami sa TV console nila ng UV board, then fluted panel, then may floating cabinet. Dito po sa hagdan, inano lang namin siya, kinulayan lang, then kinover lang po. Ito yung sa taas ng hagdan, yung kisame sa taas. Yung paakyat po kayo, din mapansin nyo, wala na pong railing. Naglagay na lang po kami sa kabila ng railing na bakal po. So, yan kasi ang request ng aking client. So, ito po, pag akyat mo ng hagdan, meron sila dito po, bali 3 kwarto. So, yan, sa kanila na po yung pasalamin. Ito po yung yung pinaka-kwarto nila sir at ma'am. So, naglagay din po kami dyan ng cabinet dati. Dati pa po yung cabinet. Then, ito yung bagong lagay, yung pinto, papuntang terrace. So, dito po gumamit kami ng solid door. Then, na mahogany, then inano lang po namin siya, yung kinulay na wood stain. So, maple wood stain po yung kinulay namin dyan. So, sa kisame, ganun din, ano muna siya, hardiplex, Sierra board, then ano na po, PVC ceiling. Kasi po, masyadong dikit yung kanilang dyan, bubong. Kasi, yun nga, alam nyo naman, mababa po talaga. So, dito po, gumamit din po kami dyan ng tiles sa 60 by 60. Lahat po, galing kay client. Kumbaga, sila pong pumipili, kami lang pong bumibili. So, yan pong ginawa namin cabinet. Yung pag-akyat nyo po ng hagdan, sayang po kasi yung space doon. Kung may maari naman pong gawin doon, yung iba ginagawang bintana para po meron pa ring natural light. Pero yung iba ginagawa na talagang cabinet. Then, ito po yung isang room, yung parang sa pinakagitna. So, same po, naglagay po kami dito ng bintana. Kasi po, di ba, wala naman po talaga tong bintana. So, since naman to inlet, property naman nila ma'am, nagpalagay sila ng bintana para po may ventilation pa rin po yung isang kwarto. Then, sa kisame po, ganun pa rin po. Gumamit kami ng PVC ceiling. Lahat po yan sa kulay at design. Galing po yan kila ma'am. Pinapa-approve namin sa kanila. Pinapapili namin sila. Then, binibili na lang po namin. Then, ito pong CR na to, dati pa po ito sa gawa namin. Ganito na po siya. Ang dinagdag po namin dito is yung
PVC ceiling. Then, dito din po, PVC ceiling. Etong kwarto na to, gawa na po namin to sa unang kontrata namin. So, ang ginawa na lang namin po dito, na-repaint, then, PVC ceiling na lang po ang ginawa namin dito. Tsaka yung repaint. Kasi nag-tiles. Yung tiles pala pahuli na yan. Kasi nag-tiles, so hindi maiwasan madumihan. So, na-repaint na po. Tapos, pati yung ceiling. And then, sa sa mga bintana, nag-sliding po dyan. Ang ginamit po namin dyan ay mirror type na salamin. So, ito na po yung sa CR. Ito po yung gabi na nag-OT kami. Tinapos po talaga namin kasi po gusto na rin nila sir lumipat. Nangupahan po kasi sila sir para lang hindi ganun kaabala sa kanila. Abala sa nagagawa tuloy-tuloy. So umalis po muna sila. Nangupahan po sila. So tinarget lang po nila na inano lang po nila sa amin yung araw kung kailan matapos. Then lumipat na rin po sila agad. Kaya hindi po namin 100% na nalinis. Meron pang ibang need kuskusin. So, sila sir na daw po ang bahala. So, kasi nga, lumipat na rin po sila nung kinagabihan na yun or kinaumaga. So, hanggang dito na lang po. Ito po yung aming natapos sa may Paragon Village.